Manila Broadcasting Company pioneered Radyo Natin's operation with the first 100 community radio stations on December 16 of 1997. The ardent desire to democratize radio and to reach the unserved, remote, and neglected areas around the Philippine archipelago bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all four major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number one because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence with the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa radyo natin na balita. Ngayon ay ika-25 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan at ika-6 sa buwan ng Shawwal 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license Sir PB Jawaril at sa aming news head Mason Ronisa Mamital Kusin. Ako po ang inyong makakasama, radyo natin Carolina Abbas sa paghahatid ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sampung minuto magalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin Ali. At ate din sa inyo ang Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Base sa inilabasan ng pag-asa sa kasalukuyang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM. Maaaring makaranasan ng hiwa-hiwalay na pag-ulan o kulog at kidlat lalo na sa mga bahaging malapit sa kabundukan at baybayin na sa hapon at gabi dulot ng localized na daloy ng hangin at kahalumigmigan. Wala namang binabantayang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nakakaapekto sa nasabing lugar. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 33 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Ang hangin at karagatan sa silangan hanggang timog silangan, mahina hanggang katamtaman. At samantala sa kalagayan naman ng ating dagat, katamtaman ang alon sa mga karagatan na may taas na 0.6 hanggang 1.2 metro. Ligtas para sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang dagat, ngunit pinapayuhan ang pag-iingat lalo na kung may biglaang pag-ulan. Payo sa publiko dahil sa inaasang pag-inita ng panahon, uminom ng sapat na tubig at iwasan na tumambay sa ilalim ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasan ang sakit na dulot ng init. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan po ang ating ulat panahon. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil. At sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakuha, katuwang ang DXTC radyo natin na laging maging alerto at laging handa mga kabangsamoro.
14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating mga balita, malugod na tinanggap ng Cotabato Regional and Medical Center ang delegasyon mula sa Dilasal Medical and Health Sciences Institute para sa isang matagumpay na gawain na paghambing at pag-aaral ng mga pamamaraan o benchmarking activity na idinao sa Cancer Institute Auditorium. Ang layunin ng nasabing pagtitipon ay patatagin ang ugnayan ng dalawang institusyon, palitan ang epektibong pamamaraan at lalo pang pagandahin ang mga sistema at serbisyo ng ospital. Binubuo ang delegasyon ng DLSMHSI ng mga mahalagang opisyal at tagapamahala, kabilang si Dr. Antonio B. Ramos, President Ginoong Ferdinand L. Berba, Councilor at Dr. Conrado P. Crisostomo. Naroon din si Dr. Gary N. Carlos, si Ginoong Elmer B. Hipolito, at Dr. Michael M. Luenco. Nagsagawa rin ng paglilibot sa nasabing pasilidad ng hospital sa pagtatapos ng aktibidad. Ipinahayag ng delegasyon ang kanilang paghanga sa patuloy na pagpapalawak at pagsasaayos ng CRMC sa pagkakaroon ng makabagong kagamitan na medikal at sa maayos na pamahala ng pondo. Umanga rin sa mahusay na mga sistemang elektroniko, lalo na sa agarang pagsubaybay sa paglilipat ng pasyente, bilang ng mga pasyente at bawat palapag, pagtatalaga ng mga tauhan ng mga bagay na nakakatulong sa mas mahusay na paghatid ng serbisyo. Pinuri rin ang aktibong pagkikipag-ugnayan ng ospital sa iba't ibang bahagi ng komunidad sa pamagitan ng mga programang pangkalusugan. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga bilang pagdiriwang ng buwan ng kababayhanan, nagsagawa ng pagtatanim ng puno ang 4P sa Cotabato City Cluster Office. Na isinagawa kahapon sa Sitio Buaya Barangay Kalanganan 2 na may timang Lead Like Babaylan, Pilipinas. Pinangunahan ito ng 50 kababayan na benepisyaryo sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Layunin nito nga kilalanin ang papel ng kababayan, hikayatin ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang pagkakaisa ng komunidad. Ayon kay Cluster Officer Head Paiti Maggulo, hindi tigil sa pagtatanim ang proyekto. Magsasagawa rin na sila ng regular na pagsubaybay upang matiyak ang paglago ng mga puno at itaguyod ang wastong pangangalaga sa kapaligiran bilang panangga sa climate change. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo?
Mag-enroll na sa KidFree. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KidFree, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis! Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil sikap pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunang ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa? Katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue. Do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagalinami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, formal na binuksan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education or MBHTE ang 2026 Regional School Press Conference sa OP Municipal Gymnasium sa Maguindanao del Norte kahapon na. Mahigit 1,000 at apat na raan delegado mula sa siyam na school division offices sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dumalo sa nasabing pagtitipon na tatagal hanggang ika-26 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Samantala, ayon naman kay MBHT Minister Mohagir Iqbal na kinatawan ni Direktor Atong Amino, mahalaga ang RSPC sa paghahanda ng kabataan na mamahayag para sa hinaharap. Kabilang sa mga patimpalad ang iba't ibang kategorya sa pagsusulat at pamahayag sa English at Filipino para sa elementary at sekundarya gaya ng news writing, feature writing, editorial writing, sports writing at mobile journalism. Mayroon ding mga pangkalahatang kompetisyon tulad ng radio at TV broadcasting, desktop publishing at online publishing. Ang mga magwawagi sa regional na antaas ay kakatawan sa region sa pambansang kompetisyon na gaganapin sa Ormoc City. Patunay ang nasabing komperensya sa patuloy na pagsuporta ng MBHTE sa paghubog ng mga kabataang mamahayag na may integridad, kakayahan at malasakit sa bayan. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nakipagpulong ang Philippine Red Cross Cotabato Maguindanao Chapter sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Maguindanao del Sur bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa isang malawakang proyekto para sa disaster preparedness sa lalawigan noong araw ng Martes
Sa nasabing courtesy call, tinalakay ng dalawang ahensya ang mga planong aktibidad na sasaklaw sa iba't ibang munisipalidad sa probinsya. Layunin ng inisyatibong ito na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na komunidad sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Bilang unang hakbang, inaasang magsasagawa ng isang simultaneous exercise sa ikalawang kwartera ng taong ito. Ang nasabing aktibidad ay nakatuon sa pagbibigay ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa na makakatulong sa pagdigtas ng buhay sa panahon ng emerhensiya. Tatlumpung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslimenji Sema or Bapamosa. At sa kanilang General Director Dato Surab Abutazil Jr. At also atid din sa inyo ng Virginia Food Incorporated. Tatlumput isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita, dumating na sa Maynila noong araw ng Lunes ng gabi ang 16 na overseas Filipino workers o OFW mula sa Lebanon bilang bahagi ng repatriation effort ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, sa pahayag sinabi ng DMW na dumating na ang mga OFW bandang alas 6 ng gabi sakay ng Turkish Airlines flight na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport na NAIA Terminal 3. Ito na ang ikalawang batch ng mga OFW mula Lebanon na nakauwi sa bansa. Kasunod ng unang batch ng 10 OFW na dumating noong ika-10 sa buwan ng Marso, kaya umabot na sa 26 ang kabuuang bilang. Sinalubong ang mga OFW ng mga tauhan ng DMW sa pangunguna ni Assistant Secretary Maria Regina Angela Galias, kasama ang mga kinatawanan mula sa Overseas Workers Welfare Administration at isang medical team. 32 minuto magalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At bago tayo magpaalam, hello po kay Ismaila Sandaya. Assalamualaikum Deji Maya, Mapia Mapita. From Matanog, Maguindanao, kay Ismaila Sanday. At hello to Ma'am Sadia Adam Kanaka, good morning. At hello to Kakanuray Daudasa na dyan sa may Lugay-Lugay area. At salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating mga viewers, hello po sa ating butihing station manager at sa aming admin officer. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KB Pilasens, Sir PB Jawaril, at sa aming news head Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician. Hanggang sa muli sa ganito ring oras at timpila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Radyo natin ng Carolina Abbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magdaka!